Isa sa laging problem ng club, mga kalapatids, yung rules regarding kung sino yung magiging winner. Pero kung isang lap lang, madali lang. Kasi kung sino yung number 1, number 2, number 3, and so on. Madali. Pero ang nagiging problema natin, pag 2 lap, 3 lap, 4 lap, 5 lap, or like dito sa Metro Manila or sa MFC, 7 laps sa norte, 6 laps sa south, marami ng interpretasyon regarding sa rules. Isa lang po yung dapat natin pakatandaan, mga kalapatids. Yung rules regarding sa pagdetermine ng winner, every club may karapatan na gumawa ng sarili nilang rules. So, ang kailangan lang gawin ng mga club, dapat maging simple. Very, very simple yung rules. Kasi habang nagdadagdag tayo, pagulo na yan. Then, pag marami na tayong rules, bandang uli, baka maligaw na tayo. So, let's make yung rules natin na simple. At isa pang dapat nating tandaan, na kung ano yung rules ng club, yun yung valid. Hindi po pwedeng may mga members tayo na sa maraming club siya member. Na yung rules ng club na to, dadali niya yung rules niya from other clubs. O hindi pwede yan. Kasi yun yung rules namin dun. Bakit dun sa isang club ganito yung rules? Bakit sa inyo ganyan? Mali yan. So hindi. Ang official rules po, kung ano yung rules na ginawa ng club, yun yung po yung official. Ang tatandaan lang natin, isa pa, lahat ng rules dapat ilatag natin bago kayo mag-start magkarera. And wala tayong dapat baguhin doon sa mga rules na yun. Whatever kung makita natin na may konti tayong error habang nandun tayo sa process ng races. Pagkatapos ng race nyo o ng derby nyo, meron kayong gustong baguhin o idagdag, hindi po retroactive. Kailangan gagamitin natin yan pagka sa susunod na natin na mga races o derby. So, hindi po kasi kamukha ng basketball yung rules sa Kalapate. Kahit saan kayo pumunta sa Pilipinas, pag naglaro kayo ng basketball at yung paa nyo naapak doon sa guhit, doon sa rectangle, at naapak kayo sa guhit, ibig sabihin, out kayo. Hindi pwedeng i-contest ng isang player ng basketball na, oy, bakit doon sa Manila hindi out yung ganyan? So, kahit saan mo po magpunta, pag natapak sa guhit, out. Sa Kalapate po, hindi. Iba-iba po tayo ng rules. Bawat isang club may sariling rules at yun yung dapat masunod. Siguro, bigyan ko na lang kayo ng konting ideas kung paano yung mag-determine ng winner, kung multiple laps, 2 laps, 3 laps, 4 laps. Pinakamadali na paraan, yung tinatawag natin na speed sum. Ano ibig sabihin? Simple lang na pagsamasamahin lang natin yung speed ng isang ibon. So, lahat ng ibon na nag-race, pagsasamasamahin yung speed, lap 1, lap 2, lap 3, for example, 3 lap. So, 1,000 plus 1,000 plus 1,000, may 3,000 siya. Yung isang kalaban niya, 700, 700, 700, meron siyang 2,100. So, sino man nanalo sa dalawa? Siyempre, yung 3,000. So, yun po yung essence ng speed sum. Wala tayong ibang gagawin kung hindi dagdagan, pagsamasamahin yung speed ng isang ibon, then, i-compare natin sino pinakamataas, then yun na yung winner. Pero doon sa mga rules, laging may exemption, merong kakaibang mangyayari. For example, 3 laps kayo, si player A, 2 beses lang nag-clock yung ibon niya, ang speed niya, kada lap, is 1-1. So, 2 beses siya nag-clock, meron siyang 2-2. Si player B, 3 beses siya nag-clock.
Kaya lang, panay 700 lang. So, in-add natin, ang speed niya, 2-1. So, sa rules natin na speed sum, syempre, ang mananalo, yung 2-2. Kasi 2-1 ka lang eh. Kaso, ito na yan. Baka usapan na yan. Uy, ikaw mananalo kasi 3 beses ka nag-lock siya, 2 lang. Pero, gaya na sinabi ko, kung ano yung rules ng club nyo, yun yung masusunod. So, huwag ka nang magreklamo kasi yun yung rules eh. Si 2-1, huwag ka nang magreklamo kahit 3 beses ka nag-lock kasi ang rules nyo is speed sum. So, siguro, sa magandang usapan, parang ang pangit ng rules natin. Anong kaya maganda natin gawin? So, diyan na papasok yung other sets of rules like yung points over speed sum. So, let's say for example, si player A nag-lock ng 3 beses, si player B 3 beses, si player C 3 beses, si D 2, si E 2 beses. So, doon muna tayo kukuha ng winner sa 3 times na nag-lock. Kasi tawagin natin bawat lap 1 point. So, yung mga 3-pointers. So, i-add pa rin yung speed sum nila. Then, kung sino pinakamataas dun sa 3 or sa 4 na naka 3 points, yun yung determine natin na winner. Then, yung susunod, yung mga 2-pointers, ganun din, i-add din para sino yung 5, 6, 7, and so on. So, di ba, mas maganda siguro. Pero, may karuktong na naman yan. For example, 2 beses kayo parehas nag-clock. 2 yung naka 2 points. Si player A, 700. Meron siyang total na 1-4. Si player B, meron siyang total na 1-6. Kasi 2-8 siya. So, sino mananalo? Points over speed. So, si player B, kasi 1-6 siya. Si player A, parang nakita niya, bakit ako talo? 1-6 nga yung points niya, ako, sa last lap nag-clock, nandiyan pa ibon ko. Mas malayo nilipad ng ibon ko. So, eto na naman yung pagtatalo. So, kailangan lang, siguro sa susunod, kailangan sa last lap ganito. Other clubs, gagawin nila, yung lap 1, 1 point, yung lap 2, 1.1 points, mga ganun. So, nagkakaroon tayo ng variety o iba-ibang karagdagang rules. Pero, simple lang yung endpoint. Kung ano yung rules ng club, yun yung susundin. Kung may babaguhin, dapat sa next derby i-implement, hindi sa ongoing na derby. Kasi merong mapapaboran eh. Merong hindi mapapaboran. Yung hindi mapapaboran, ano mangyayari? Magagalit. Yung napaboran, matutuwa. So, kailangan dun tayo, stick tayo dun sa rules natin. And other, iba-ibang paraan para ma-determine winner. Meron tayong tinatawag na knockout. Or sa iba, tinatawag nila itong superset. Again, meron tayong mga particular set of rules dyan. So, iba-ibang rules bawat isa. Ang essence lang ng knockout, kung first lap, halimbawa, 50 kayo nag-load, ang nag-clock lang doon sa 50 is 25. Yung 25 na lang yung may karapatan para doon sa knockout na points or prizes. Then, second lap, doon sa 25, 5 na lang yung nag-clock. Doon sa 25 na tinatawag natin na live, sa susunod, yung 5, yun na lang may karapatan. Then sa 5, isa na lang yung nag-clock, sa kanya lang yung prizes. Or, siya yung number 1. Pwede magkaroon ng 2 or 3. So, yung essence ng knockout, kailangan every lap mag-clock ka. Whatever yung bilis mo. So, meron namang minimum speed. Yung mga minimum ng speed sa mga club, iba-iba din. So, may mga club, 500 yung minimum. Ang standard natin, 700. Pero huwag natin pagtawanan yung 500. Baka merong other circumstances na kailangan nilang magbaba ng speed, ng minimum speed. Like, nasa ibabaw sila ng bundok. Mahirap yung terrain sa kanila. Malayo masyado yung races.
So, yung club pa rin, yung magagawa ng rules sila. Hindi natin sila pwedeng pagtawanan, hindi natin pwedeng sabihin mali sila. So, yung knockout, 50 kayong sumali, first lap, ikaw lang yung nag-clock, tapos na yung race. Kasi ikaw lang yung nag-clock eh. Ang tawag nga sa knockout is, para lang yun done sa live birds or sa nagka-clock every lap. So, meron din tayong tinatawag na survivor. Survivor, simple eh. Hindi nyo na nga kailangan mag-clock. Checking attendance. Start pa lang ng training. O, sino sasali sa survivor? Isasali ko tong bird ko. Number 1, number 2, number 3, number 4. So, itong apat, halimbawa, let's say 50 points ang entry. So, bayad ako ng 200 points. O, kada loading, kailangan papakita nyo yung ibon nyo na niloload nyo. Nakalista sa race form yung band number ng ibon nyo. O, ito, si 001, nandito ha, iloload ko. 002, ito ha, iloload ko. So, unti-unti mababawasan nyo, nandun yung thrill. Kada pa-check na attendance, magbibigay tayo ng 20 points. Pagdating ng malayo na yung training, makikita nyo na nandun na excitement nun. Uy, 20 na lang tayo. Uy, 10 na lang tayo. Uy, 5 na lang tayo. Habang kumukuhanti kayo, lumalaki yung points na makukuha nyo. So, yun yung maganda dun sa survivor. Hindi nyo napapansin, lumalaki na yung prizes o points na makukuha nyo out of that races. And marami pa pong mga ibang paraan para magkaroon ng winner. Meron tayong tag team, tatluhan, apatan, meron tayong off-color. Napakarami ng innovation ngayon. Basta, isimplify natin. Kung ano yung rules ng club, yun ang official, yun yung valid. Wala pong kahit sino na pwede magsabi na mali kayo. All we can do is advise you na sa susunod ganito yung gawin nyo. Pero once na ginawa nyo yung rules, yun yung dapat yung sundin. Huwag na huwag tayong pabali ng rules to accommodate others. Otherwise, chaos o gulo lang yan. So, review. Wala pong official rules. Ang club, kung ano yung rules ng club, yun ang official rules. Kailangan gawin bago mag-races. Kung magpapalit, i-implement sa susunod na derby. Good night mga kalapatids.